Pinapasaw muna namin yan for tomorrow. Magandang araw mga kaibigan, at sa video natin ngayon ay ang ating pag-prepare para sa ating Easter celebration. Ito pala yung mga karing gagamitin. Bambel. Carcass. Sausage. Chicken. Pork chop. Chicken steak. Chicken steak. Topside. Topside. At ang lumambot na yung ating karne, inuna ko na hiniwa yung mga manok. Mabilis ang hiwaan lang. At ang kasunod ay ang pork belly para matimplahan na natin sa taas. At malinisan na rin natin siya. At kung matapos ang hiwaan, balik sa kusina at doon na tayo magtimplahan. Yan na, tinimplahan ko na pang marinate natin para bukas mas masarap at nanunuot yung lasa niya. Magkaibang timpla para sa Greek at Pinoy. And welcome back to my vlog. Vlogger nga. At ito ang gagawin natin ngayon. Ang Lechon babe sa barko. pagpagpag hiwa sa tiyan ng ating babski. Kasi para manuot yung timpla. Muna natin timplaan sa taas. Kanina tinanggalan ko na siya ng kuko. The nails, because ang kuko ay kanilang tanggal. So this is what I do. Naman ko ito sa may ribs para pag ikot-ikot niya manonood doon sa ilalim yung timpla. Yung mga ibang baboy na binibili nyo, i-check nyo pagkaluto na, check nyo kung andito pa ba ito, kasi ito yung tinatanggal nila, oh. Ito, tinatanggal ng mga lechonero, mga balasubas. Ingat sa pabili, dapat sigurado kayo sa pinagbibilhan nyo at subok mo talaga sila. Yung tawag nun, trusted. It should be the trusted lechoneros. And the next step is ito, yung para may maisok-sok tayo diyan na pantimpla side. Ito yung ginagawa ko mga kaibigan. Diyan ko pinapalaman yung mga ipalamar. Hiniwaan ko yung laman ng baboy pati yung mga ribs niya para manuot doon yung lasa. And so, I'm good. And we are out. We're out sa baba, pero dito sa taas, continue muna tayo sa pagtimpla. Siya nga pala, sarili kong gawa yung pantimpla niyan. Hindi na experiment yan. Matapos timplahan ng laman ng baboy, dito naman tayo sa tuhugan. Muntikan pa ngang matamaan yung kamay na kasamahan ko. Butit mabilis ang reflexes. Matapos tuhugin, ayusin muna natin para tahiin ang tiyan. At syempre, kuha muna tayo ng pantahi. At yun na nga, gamitan natin ng pang-sub-Saharan na mga tahian at galawan. Kaya yan, binilisan ko na para hindi na matagalan pa. At ika nga sa kasabihan, 2 is better than 1. Kaya napatulong na rin ako ng mga kasamahan ko. Kasi nagmamadali na rin ako, hinahabal ko na rin yung oras. Kasi mag-aalas 7 na, kailangan na natin magpahinga muna. Dahil maaga pa kinabukasan. At nung matapos ng tahiin, pinahinga muna namin ang aming babay. Kasi nga, napagod rin kami dyan. At yan, hinanda na namin yung mga nimplahan ko. At ibababa namin yan doon sa vegetable room para ma-chill. At dumating nga ang kinabukasan na yan, iniikot-ikot lang ating babay. Medyo mapula na siya sa mga oras na yan dahil medyo matagal na siyang pinaikot. At makalipas ang isang oras, yan na, medyo mapula at medyo nangitim na ng konti. Medyo crispy na siya nito. Medyo nagmamadali na rin kami sa oras dahil malapit na yung kainan. Kaya nilakasan ko na ang apoy, nilagyan ko na muna ng mga uling para mag-crispy na siya. Para maluto agad yung mga inihaw din natin. Sinabay na rin namin kasi yan para all-in-one na lutuan. At pagkatapos nyan, kainan na. Pero wala akong video. Pasensya na kayo. Bawi na lang sa susunod na barko.